trade recap lang tayo mga bossing. So dito sa USD CAD, sa 15-minute time frame, market structure natin ay bullish. Yan. So, kung ito yung inducement or yung previous pullback, so tinake out na yan and then nagkaroon ng break of structure. And isa pang confluence natin is maraming buyers dito. So, may liquidity dyan. Kasi meron tayong trendline liquidity. So, yung move na to, pagka-break niya ng structure, so we can say na pwede tayong mag-trade or mag-buy, maghanap ng buy opportunity dito. Kaya lang, ang isang ayoko lang dito is wala siyang inducement. So, ang ginawa ko, nung nandito yung price sa taas, naghanap ako ng structure para i-counter trend itong structure natin. So, ang unang hinahanap ko dito is yung change of character. So, yung change of character natin dito is nandito. Yan. Sa point na to. Kasi nandyan yung previous back. Tapos, hindi lang ako basta-basta pumasok agad, no? Dahil change of character pa lang yan. Saka nasa counter trend tayo. So, wala tayong zone dito. Ngayon, kung titingnan natin sa 15 minutes, wala tayong order block dito. Kaya lang dito, nag-ano naman siya, liquidate siya, no? Kumuha siya ng sweep. Pero ito, hindi ko to nakita kanina. So, nagkaroon siya ng sweep dito, liquidity graph. So, another confluence yan na pababa yung market. Sa 1-minute time frame, dahil nga hindi ko yun nakita, naghanap pa ako ng isa pang confirmation. So, dito naghanap naman ako ng isa pang liquidity sweep. So, ito yung market. Nandito pa yung price. Nung tinitingnan ko to, gusto kong makuha or maliquidate itong high na to, tapos magkaroon ng break of structure sa ilalim. So, nung nakita ko siyang nag-break ng structure sa ilalim, dito ako pumasok. Dito ako nag-sell. Yan. So, ang stop loss dapat dito lang. Kaya lang, yung spread ni USD CAD, medyo malaki. Parang nasa 1 yata. So, kung nakikita nyo itong 0.00011, dapat mag-add ka ng 10. Yan. Parang magiging 21. Yan. So, ayan, safe ka na dyan. Tapos, ang tinarget ko lang is itong low lang na to. Kasi sa 15 minutes, or sa 5 minutes, kasi hindi kita sabi. Sa 5 minutes, tinarget ko lang yung low na to. Yan. Tapos, actually, hindi yan 4.1 risk reward eh. So, ang risk reward ko dito is parang nasa 2.96 yata. So, almost 3. Yan. Parang ganyan. Okay, and then ngayon, inabangan ko yung price, kung anong reaction yung gagawin niya dito. So, dito kasi wala pang change of character, so hindi pa ako entry. Ang change of character natin is nandito pa. Okay, and then itong trade na to is pinost ko sa ating Facebook page. So, pwede nyo tingnan doon yung mga trades na pinapasok ko. So, yun lang mga bossing.